Okay, so let's do this. Hello, my dear Leo. Hello, hello, hello. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, sa mga bago lang po dito sa ating channel, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po sa mga gusto mag-inquire, magpa-book, magpa-reserve ng reading, magpunta lamang po sa ating description box down below. Nandun po yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. Ganon din, my dear, sa mga gusto mag-purchase ng ating mga protection bracelet. Okay? So let's go na tayo, my dear Leo. Once again, reading mo ito para sa yung second half of October. Okay? Kuha tayo ng isang card, my dear. Energy ng iyong money. Okay? Ng iyong kadatungan, money area, second half of October. Okay? Tingnan natin. Leo. Wait lang, bababa ko lang ng konti yung aking table, yung aking upuan. Ayan, masyado akong, alam mo yon, hindi ko nakikita yung card. Okay. So let's go tayo, my dear. Let me see the love tonight. Okay. We have here the two of sword. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, na sinasabi ng second half of October is kinakailangan mo daw, my dear, magkaroon ng full concentration. As in, full concentration. Ibig sabihin, buong konsentrasyon sa area ng iyong pananalapi. Okay? So, I think this is the time, my dear Leo, na dapat alam mo kung bakit ka nag-umpisa ng isang bagay. Bakit mo inumpisahan yan? Okay? Bakit para kanino ka bumabangon, yung mga ganun, my dear, na mga tagline, my dear. So napaka-importante nun, my dear. And this is also the time, my dear Leo, na dapat hindi ka maging denial if just in case, my dear, meron kang mga ginawa na mga mistakes sa area ng iyong kaperahan. Okay, this is the time na parang kailangan mo siyang tanggapin. Okay, kailangan mo siyang tanggapin na tao ka, 'di ba? Nakakagawa ka ng mga pagkakamali, and it's okay, and matututo ka dun sa mga pagkakamali na yon. Pero once again, ang una kong nakuha is yung alamin mo kung bakit mo inumpisahan yung bagay na yan, alamin mo kung bakit mo ginawa yan, or para kanino mo ginagawa yung bagay na yan, okay? It's more on parang motivation ang nakukuha ko. Parang kinakailangan mo magkaroon ng motivation, my dear, sa mga araw na ito sa area ng iyong kaperahan, okay? So tingnan natin, my dear, sa area ng iyong love. Okay, dito, my dear, sa area ng love, family, friends, and relationship is welcome sa area na ito. Okay? So, hindi ko lang to kino-close, my dear, sa area lang ng relationship kasi meron mga nanonood dito na hindi naman in a relationship. Okay? So, tingnan natin, my dear. Bahala ka na based on the situation na meron ka. Okay? So, tingnan natin what is going on sa area ng iyong kapuso-pusuan, Leo. What is going on? Okay? We have here the energy of the High Priestess. Okay? So, si High Priestess kasi tuwing lumalabas tong card na to is energy of revelation. Okay? So, energy of revelation. So, there's a tendency, my dear, na baka meron ka mga matutuklasan, meron ka mga malalaman, connected sa yung mga loved ones, okay, sa loob ng relationship, baka connected sa yung partner, connected sa yung friend. Teka lang. May sumabit. Okay? Connected sa iyong kaibigan, connected sa iyong family. It's more on something na parang tinatago, something like that, okay? Hindi ko pa siya may kinukonclude na bad, okay? Posible na parang hindi tayo pwede mag-conclude na bad kasi dalawang card pa lang, okay? Pero connected, my dear, sa energy ng secret, okay? So there's a tendency, my dear, na ang second half of October, 16 hanggang sa katapusan is revelation. Okay, revelation ng mga bagay na tinatago sa area ng love. Okay. So, tingnan natin, my dear, punta na tayo sa energy mo. Tingnan natin kung anong energy mo ngayong second half of October. Ito kasing dalawa na to, my dear. Ito, my dear, yung energy ng second half. Okay? So, yun na yun. Basta energy ng second half yan. Okay? So, let me see naman, my dear, yung mismong energy mo. Okay? We have here the energy of the Page of Pentacles. Okay?
So, there's a tendency na medyo mabagal, okay? Medyo mabagal yung energy ng page, okay? Parang pinag-iisipan ng mabuti. If just in case meron mga decision making na kinakailangan gawin, my dear, sa mga araw na ito, posibleng medyo matagalan kang mag-decide, okay? So, medyo slow daw talaga, my dear, yung energy mo, okay? Sobrang slow, parang pinag-iisipan mo, parang meron ka ditong pinag-iisipan ng mabuti, okay? So, expected mo, my dear, ngayong second half of October, more on thinking, more on isip-isip talaga ang nangyayari, parang ganon, okay? There's a tendency din, my dear, na urong-sulong yung energy, gagawin ko, hindi ko gagawin, yung mga ganon, my dear, na energy, okay? Focus. Ayan. So, ayan tayo. So, tingnan natin, my dear, additional cards pa tayo. Balik tayo sa money area, okay? We have here the energy of the Nine of Sword. Okay, baka yung iba talaga sa inyo is napapagod na. Okay, baka meron kayong mga pinagdadaanan sa area ng pinansyal. Okay, so once again, my dear Leo, sabi nga ng Two of Sword, kailangan magkaroon ka ngayon ng focus, concentration, okay? Alalahanin mo kung bakit ka nag-umpisa, alalahanin mo yung mga pangarap mo, maging motivated ka. Kailangan meron kang inspirasyon, my dear, ngayong second half of October para dire-diretso ka, my dear, okay? Kasi based dito, my dear, parang nakukuha ko na for some of you is parang nagko-complain din, my dear, sa flow ng usapin ng pinansyal. Parang hindi mo nagugustuhan, my dear, yung mga eksena, my dear, sa usapin ng pinansyal. Parang mabagal yung pasok ng pinansyal or baka parang meron mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na medyo mabagal yung flow, mabagal yung progress, okay? Pero once again, ulit-ulitin ko, my dear, alalahanin mo kung bakit ka nag-umpisa, alalahanin mo yung mga pangarap mo, okay? You need to be motivated, my dear, sa mga araw na ito, okay? Lalo na sa usapin ng financial. And huwag kang mag-deny, okay? Kasi there's a tendency, my dear, na meron kang mga maalala na mga mistakes mo sa pag-handle ng pera sa mga araw na ito na sana hindi ko na lang ginawa to, sana hindi ko na lang nilabas dito. Yung mga ganun, my dear. Pero it's okay. O, di ba? Okay lang yan, my dear. Nakagawa ka ng pagkakamali and lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali pero 'di ba ang pinaka ano natin doon is wag ulit-ulitin, my dear, yung pagkakamali na 'yon, okay? Tingnan natin, balik tayo sa energy ng iyong kapuso-pusuan. Let me see what is going on sa area ng iyong love. Tingnan natin. Okay, we have here the energy of the moon card. Definitely, meron talaga ditong secret, my dear, energy ano daw? Sa energy ng love. Kasi ang moon card is energy of secret, okay? Tingnan natin yung kanyang, I think parang magpapa-slow din sa'yo kung ano 'tong bagay na ito. Makakadagdag sa tension 'to, my dear, okay? Kung ano 'tong matutuklasan mo sa area ng love, okay? Makakadagdag siya, my dear, or magdudulot talaga siya ng sadness sa'yo, my dear, kung ano 'tong matutuklasan mo sa energy ng love, okay? Pero definitely parang medyo nakakapagod talaga, my dear, itong second half of October, my dear, sa area man ng love or sa area man ng pinansyal, okay? If you have time, take a rest, magpahinga, my dear Leo, 'di ba? Matulog ng maaga, 'wag na magpuyat, 'wag nang magbabad sa cellphone, okay? Gayahin mo ako, umiinom ako ng wala na, paubos na eh. Ano 'yan? Lemon tanglad, okay? Lemongrass, okay? Pampakalma ko kasi ang lemongrass, okay? So, tingnan natin, my dear, sa energy ng iyong heart, okay? Every time na na-stress ako or parang na-overload ako, my dear, hindi ko lang alam ha, tanungin nyo pa rin yung mga health physician nyo or something kasi ako matagal ko na talagang ginagawa yan. More on herbs kasi ako na klase ng tao. Every time na parang na-stress ako or parang kagaya nito, meron mga problema sa usapin ng financial, talagang umiinom talaga ako ng tanglad. At least 3 times a day ko ginagawa yan. Isang buong tasa na ganito. Okay, pangalawang tasa ko na to and mamaya iinom pa ako ulit ng isa bago ako matulog. Okay, and nakakatulong siya as in nare-relax ako. Okay, lalo na yung amoy niya. Okay, as in nare-relax talaga ako. Okay, let me see. Next card natin is area ng iyong heart. Okay, what is going on? We have here the energy of the Four of Swords. Okay, so, pahinga. Okay, this is more on, napapagod ka, my dear. Okay, emotionally, alam mo, my dear, pakiramdam ko, pagdating sa strength, yung lakas ng katawan, marami ka pang magagawa eh. I can feel, my dear, yung stamina, okay, yung malakas ka, my dear, sa mga araw na ito.
I can feel ang nagpapahina sa'yo, my dear, sa mga araw na ito, 16 hanggang sa katapusan ng October, is yung disappointment. I can feel itong revelation ng secret sa energy ng love, okay? So hindi naman sinabi dito kung ano yung malalaman mo, pero definitely parang meron ka madi-discover or meron kang malalaman, and posibleng magpababa yun, my dear, nung energy mo, okay? Baka makaramdam ka ng pagod. And yung mabagal na progress, my dear, sa area ng kaperahan, okay? But take a rest, okay? Sa area ng iyong emotion, sa puso mo, my dear, nanggagaling, yung puso mo ang napapagod, okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Yung expectation, syempre hindi nangyayari yung expectation, and then yung revelation, yun ang nakukuha ko, my dear, okay? So, let me see, balik tayo sa area ng iyong money, okay, ng iyong kaperahan. We have here the Seven of Cups, okay? So, yan na, my dear, yung mga bagay na gusto mo mangyari sa area ng Seven of Cups, okay? Ayan na siya, yan yung mga manifestation mo, and for some of you, siguro, nandun kayo, my dear, sa point na yon, nandun kayo sa point na siguro sila sabi ninyo, my dear, na by this time okay na sana yung usapin ng financial, kumbaga baka meron ka mga ine-expect or baka meron ka mga hinihintay na you are expecting na sa mga oras na to ay okay na sa area ng money, okay? Pero once again, ulitin ko lang din, my dear Leo, this is the time na if just in case meron kang mga realization tungkol sa mga maling decision mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, huwag kang mag-deny, okay? Huwag mong pahirapan yung sarili mo, tanggapin mo yan, my dear, and it's okay, makakabangon ka rin kung ano man yon. And maging motivated ka ngayon, 'di ba? Maging motivated ka sa mga araw nito, alamin mo, balikan mo yung pinakaumpisa, bakit ka nag-umpisa, bakit mo ginawa 'tong bagay na 'to, bakit ka nangangarap, bakit mo gusto mangyari itong bagay na 'to. Kailangan magkaroon ka talaga, my dear, ng inspirasyon or ng motivation, my dear, sa mga araw na ito. Kailangan makagawa ka talaga ng gano'n para magdire-dire-diretso ka, my dear. And teka, kukuha ko ng card sa area ng love, okay? Kasi last 4 cards na lang 'to, my dear, okay? Last 4 cards na lang 'to, bago ako magsalita tungkol sa love. Meron akong gustong sabihin sa area ng love, okay? We have here the energy of the Four of Pentacles. Okay, my dear, um, dito sa area ng love, okay, minsan talaga meron mga lalo na sa mga tao na naging sabi ko nga dito sa area na 'to, my dear, family, relationship, friendship is present sa area ng love. Minsan, my dear, may mga bagay na malalaman tayo galing sa mga tao na naging part ng life natin or very close sa atin na minsan ang hirap niyang i-digest or ang hirap niyang tanggapin. Pero once again, my dear, mas mainam na, mas maganda na, my dear, na nalaman mo kung ano yung bagay na yun, kaysa naman yung may nangyayari pala sa likod mo tapos hindi mo alam, okay? For some of you, baka siguro medyo matagal na ito na nangyayari, medyo matagal nang inilihim sa'yo, okay? Um, pero it's better na alam mo na this time kasi I can feel na malalaman mo siya ngayong second half of October, okay? And you need to be thankful dun sa area na yon. Although minsan talaga masakit, minsan talaga parang napapatanong ka bakit ganun, bakit ganyan. Pero I think let us just look at the brighter side, my dear, ng energy ng High Priestess at saka ng Moon card, which is energy of revelation, or which is meron kang nalaman, meron kang natuklasan, and hindi na siya nakatago sa dilim or hindi na siya naglalaro sa background mo, wala kang kaalam-alam na nangyayari yon. Once again, dito, my dear, sa area na to, family, friends, and relationship is present sa area na ito. Okay. Parang ang bigat-bigat ng katawan mo, my dear, sa mga araw na ito, okay? Do some stretching, movement, okay, my dear? Huwag kang magpa-apekto sa energy na ito, okay? So, tingnan natin, last 3 cards na lang tayo, my dear. Last 3 cards, okay? Pag tayo talaga, my dear, ay dinapuan, my dear, ng mga disappointment sa buhay, ng mga kung ano-ano, my dear, talagang nakakapanghina talaga yan. We have here the Queen of Wands. Itong mga cards na susunod, my dear, ito yung posibleng outcome, okay? Possible outcome. We have here the Queen of Wands. Ang Queen of Wands ko, my dear, is unstoppable na energy, okay? So, sinasabi dito, my dear, kung ano man yung gusto mong mangyari, posibleng nagkaroon lang ng delay or nagkakaroon lang ng obstacle as of this moment. Pero sinasabi ng ating Queen of Wands over here, once na ginusto mo, mangyayari at mangyayari siya, okay? So, sabi ko nga, my dear, this is the time talaga na kinakailangan mo talaga magkaroon ng inspiration, motivation, acceptance sa area ng iyong kaperahan. Kahit na sabihin natin na medyo mabagal or baka nadi-disappoint ka, my dear, or napapagod ka kasi probably naglagay ka ng expectation na by this time nangyayari na dapat to or nandito na to. But, my dear, uh,
lagyan mo lang ng konting extension, okay? 'Di ba? Lagyan mo lang ng konting extension, my dear, okay? Itong area na ito, okay? So, tingnan natin sa energy ng love, okay? We have here the energy of the magician. It's okay, okay? You are the... Actually, ang ganda ng dalawang card nito. This is connected sa energy ng manifesting, okay? Manifestation. So, dito sa energy ng love, energy of revelation, okay? Mga nakalihim na mabubunyag sa energy ng love, energy ng magician. I think gamitin mo tong kung ano tong malalaman mo as a fuel, okay? As a motivation para lalo pang magpursige sa buhay, okay? Huwag mo siyang gamitin kasi may mga bagay na masakit talaga, my dear. And kadalasan ang reaction ng mga tao or reaction natin, my dear, is talagang magluksa doon sa area na yon. Pero once again, my dear, ganun talaga ang program ng mundo natin, okay? Life must go on. Gamitin mo siyang motivation, okay? Kung ano man itong malalaman mo, just be thankful, be happy, be grateful, my dear, na at least ngayon, kung ano man yung sekreto na yan, kung ano man yung tinatago sa'yo or lihim na yan. And if just in case naman, my dear, this is problema na posibleng tinatago sa'yo, posible naman kasi, my dear, kasi general to. For example, problema, may problema pala sa pamilya or ganito, tinatago sa'yo or ganyan, or baka may sakit si ganito or ganyan. I'm just concluding, okay, nag-a-assume lang ako, my dear, ng mga scenario, okay? Sinasabi dito sa energy ng magician na masusolusyonan mo to. Okay, meron kang kakayanan, my dear, na masolusyonan mo. If just in case meron mga any problem na itinatago sa'yo, okay, sa area man ng pamilya or sa area man ng relationship. Okay, so, kuha tayo ng last card, my dear. Last card. Okay, last card natin, Leo. Thank you so much po sa walang sawang pag-aabang ng ating mga reading. We have here the energy of the Hierophant. Okay? Maraming spiritual awakening. Okay? Itong revelation pa lang, my dear, na secret that's considered spiritual awakening. Ibig sabihin, you are being guided na matuklasan tong bagay na to. Kasi sino ba naman kasi may gusto, my dear, na may nangyayari in the background? Okay? So, ayaw natin yon. Sa area din, my dear, ng usapin ng pinansyal, sabi ko nga sa'yo kanina, posibleng magkaroon ka ng mga realization, meron kang mga pagsisisi sa area ng iyong money, okay? Pero this is just more on spiritual awakening. Sa mga araw na to, my dear, it's better to be thankful and grateful, my dear, sa lahat na matutuklasan mo at lahat na ma-experience mo. It really doesn't matter kung napapagod ka na, you're a little bit disappointed, or parang na-hurt ka sa kung ano man yung energy na yan. Pero once again, my dear, spiritual awakening yan sa'yo, my dear. Nangyayari yan hindi para parusahan ka, nangyayari yan, my dear, para lalo ka pang maging better and stronger na person, okay? Hidden message natin is the star. You are being guided, my dear, okay? So, balansehin mo, my dear, ang iyong emotion, ang iyong mind. Dapat hindi ka di ka dapat na-overwhelm ng iyong mga iniisip at hindi ka rin na-overwhelm ng iyong mga nararamdaman, my dear. Okay, just balance it, my dear, and maniwala ka, my dear, that you are being guided ng ating buong may kapal, the creator of heaven and earth. Be motivated, my dear, ngayong second half of October. Okay? So, my dear Leo, ito ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.